Sa hindi maipaliwanag na paraan, natagpuan na lamang nila ang binata sa kanilang likuran. Agad niyang binangga ang mga ulo ng dalawa, dahilan upang mawalan sila ng malay. Hindi nila inaasahan ang ganitong pag-atake. Napagtanto ng binata na plano pala ng mga ito na patayin hindi lamang ang dalagita, kundi pati na rin siya, kaya't napagpasyahan niyang parusahan sila. Ngayon, 4 na tauhan na ng malaking lalaki ang wala ng kakayahang lumaban. Biglang nagpasya ang kalaban na siya mismo ang haharap sa binata. Mahigpit niyang niyakap ang ulo ng binata gamit ang kanyang braso, pilit na inaalis ang hininga nito. Ramdam na ramdam ang galit ng kalaban sa bawat kilos ng kanyang katawan. Napakadiin ng pagkakahawak niya sa binata, dahilan upang marinig ang tunog ng mga butong bomb ibigay. Mukhang determinado siyang tapusin ang binata, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit tila may nangyaring hindi ayon sa kanyang plano. Sa bawat sandali, lalong nahirapan ang kalaban na hawakan ang binata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa ng binata na makawala sa pagkakahawak ng malaking lalaki. Sa isang matagumpay na galaw, binigyan niya ng napakalakas na suntok ang kalaban sa tiyan, isang bagay na hindi inaasahan ng huli. Dahil sa tindi ng suntok, napaurong ang lalaki habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Halos sumabog ang sakit sa loob ng kanyang katawan. Napakahirap na para sa kanya ang manatili sa kanyang mga paa. Bumagsak siya sa isang bato, halatang nasapul ng binata ang kanyang solar plexus, dahilan upang mawala ng koordinasyon ang kanyang katawan. Samantala, mapang-asar na inalala ng binata ang sinabi ng kalaban tungkol sa katawan nitong mas matibay pa sa diamante. Pagkaraan ng 1 segundo, mabilis na sumugod ang binata, tulad ng kidlat, upang ibigay ang huling, mapagpasya niyang suntok. Natauhan ang kalaban sa tunay na lakas ng bata at nagsimulang sumigaw sa takot, nagmamakaawa na itigil na ang laban. Nagpasya ang ating bayani na gamitin ang espesyal na teknik na tinatawag na Heavenly Destruction, ang palad na hindi tumatanggap ng kasamaan. Nang marinig ito, labis na nagulat ang dalagita. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pagkaraan ng 1 segundo, dumampi ang kamay ng bayani sa katawan ng kanyang kalaban. Parang may nakakatakot na mangyayari. Napakalakas ng tama na ang malaking lalaki ay tuluyang napasubsob sa bato, nag-iwan ng malalim na uka. Tila natalo na naman ang isa pang kalaban. Hindi na gumagalaw ang kalaban at mahirap paniwalaan, ngunit sa lakas ng impact, nagkabitak-bitak ang bato at kalaunan ay tuluyang nagkalasog-lasog. Ang dating malaking bato ay tuluyang gumuho at nawala, nag-iwan ng wala kundi mga durog na bato. Kasabay nito, nailibing ng tuluyan ang isang lalaking minsang nagkaroon ng mga pangarap, pag-asa, at buhay, ngunit napunta sa maling landas. Ang mga nakaligtas na saksi ay labis na nagulat sa kanilang nasaksihan at tila nawalan ng kakayahang magsalita. Napaisip ang lahat kung ang katawan nga ba ng lalaki ay mas matibay pa sa diamante, dahil kung ganoon, dapat ay makakabawi ito sa loob ng ilang oras. Ang bayani ay umaasang matututo ng leksyon ang kalaban habang umaahon ito mula sa mga guho. Habang nanatiling tahimik ang mga tao, patuloy nilang pinanood ang kilos ng binata. Samantala, naguguluhan ang dalagita sa teknik na ginamit ng binata. Hindi niya maalis sa isipan ang Heavenly Destruction, ang palad na hindi tumatanggap ng kasamaan. Paano kaya nagawa ng isang karaniwang binata ang ganoong kakaibang teknik? Samantala, lumapit ang misteryosong binata sa lifeless na katawan ng batang lumaban para sa katarungan. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa dibdib nito, pagkatapos ay madiing pinindot ang dibdib nito na parang sinusubukang buhayin muli ang puso nito. Sa nakakagulat na pangyayari, biglang nagsimulang umubo ng dugo ang batang tila patay na. Matapos ito, inalis ng bayani ang kanyang kamay at inanunsyong tapos na siya. Nang paalis na siya, sinabi niyang babalik sa ulirat ang batang yun makalipas ang 10 minuto. Ngunit bago tuluyang umalis, hinarap niya ang mga gwardya. Dahil sa takot, agad namang sumagot ang mga ito. May isa siyang hiling sa kanila na kung sakaling bumalik sila sa kanilang kainan, hindi dapat malaman ng tagapamahala na siya'y nakipaglaban. Hindi malaman ng mga lalaki kung paano tutugan sa ganoong kasimple ngunit kakaibang hiling. Tahimik silang nakatitig sa binata. Makalipas ang 1 segundo, yumuko ng mababa ang mga pagod na gwardya bilang pasasalamat at nangakong tutuperin ang kanyang hiling. Matapos sabihin ang kanyang nais, nagpaalam ang binatang may itim na buhok at nagsimulang bumalik. Ngunit tinawag siya ng dalagita. Gusto talaga nitong malaman ang pangalan ng kanilang tagapagligtas. Sa kanyang mga mata, makikita ang paghanga at matinding interes.
Sa kasamaang palad, hindi sinabi ng binata ang kanyang pangalan. Napakamot na lamang ito sa kanyang ulo at ngumiti ng awkward. Isang segundo pa ang lumipas, mabilis na itong tumakbo pabalik sa tavern habang nakatingin ang mga tao sa kanya. Ang dalagita naman ay labis na interesado sa binata, dahilan upang kabahan ang kanyang mga tauhan. Agad nilang sinubukang pakalmeyan ito at sinabing huwag magalit dahil hindi niya sinabi ang kanyang pangalan. Natatakot silang maramdaman ang galit ng dalagita, ngunit mukhang wala siyang pakialam sa pangalan ng binata. Naalala lamang niya ang mga salitang binitiwan nito, na hindi niya ibubunyag ang lihim ng kanyang pangalan. Samantala, nakabalik na sa tavern ang pangunahing tauhan. Mukhang naghihintay na sila sa kanya. Agad na naghanap ng palusot ang binata. Nalito lamang siya at naghahanap ng ibang paraan kaya siya natagalan. Tumingala ang babaeng may kulay abo na buhok at tinitigan ng maigi ang kanyang manggagawa, parang sinisiyasat ito. Pagkaraan ng isang segundo, ipinapalagay niyang nakipaglaban ang binata, ngunit tumanggi ito. Gayunpaman, ipinagpipilitan ng babae ang kanyang hinala dahil nakikita niyang dumudugo ang ilong ng binata. Nagpaumanhin ang binata at sinabing nadapa lamang siya, ngunit hindi naniniwala ang babae sa paliwanag na ito at sinabihan si Irena. Nang marinig yun, sumigaw ng malakas ang dalaga, galit na galit. Ilang sandali pa, lumabas mula sa kusina ang isang magandang babae na may matalim na titig at mahigpit na tinanong ang binata na aminin ang totoo. Isang taon na ang nakalilipas nang bigyan ni Irena ng trabaho si Kang Rayong sa kondisyon na hindi na nito gagamitin ang kanyang nang walang pahintulot. Ngunit, patuloy pa rin sa pagtanggi ang binata, sinasabing siya'y tumatakbo lamang at nadapa. Natahimik ang dalaga. Napansin niyang may dugo sa ilong ni Kang Rayong kaya tinawag niya ito at sinabihang pumunta sa kusina upang linisin ang sugat. Sa eksenang labanan, mabilis na nagtagisan ng lakas ang mga espada, naglikha ng malalakas na tunog at kalansing. Ang pagod na mga kamay ng mga mandirigma ay halos hindi na makapagpigil ng sandata. Maraming katawan na ang nakalatag sa lupa, walang buhay. Ang tatlo na lamang ang natitirang buhay ay sumisigaw ng moon dahil sa pagkakanulo nito. Ang kanilang pagkadismaya sa kanilang dating kasamahan ay nagdulot ng matinding galit. Biglang tumigil ang lalaking tinatawag nilang Moon. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng masidhing galit. Pagkaraan ng isang segundo, inihagis niya ang kanyang kadena at tumama ito sa lalaking nasa gitna. Napakalakas ng tama na nahati sa dalawa ang ulo ng lalaki. Kaagad niyang binawi ang kadena upang magpatuloy sa pag-atake. Pinuntirya naman niya ang isa pang lalaki na hindi nagkaroon ng pagkakataong gumawa ng kahit ano. Ang huling lalaking buhay ay tumitingin ng may matinding takot sa nangyayari. Alam niyang kailangan niyang kumilos, kung hindi, siya rin ay mapapatay. Isang segundo pa ang lumipas, kinuha niya ang kanyang espada at sumugod sa kalaban, handang pumatay. Napakaganda ng kanyang plano, ang salakayin ng kalaban bago pa nito maitayo ang kadena. Ngunit napansin ng kalaban ang kanyang pag-atake. Sa kabila nito, magagawa ba niyang mapigilan ang kanyang kalaban? Pagkaraan ng isang sandali, ilang mga bagay na parang karayom ang lumabas mula sa isang maliit na tubo. Mabilis na tumama ang mga karayom sa mata ng lalaki na nagdulot ng matinding sakit. Napasigaw ang lalaki habang tinakpan ng kanyang mga mata na ngayon ay wala na. Wala na siyang pagkakataong makakilos, at isang mabigat na kadena ng mamamatay tao ang bumagsak sa kanyang likuran. Si Mayo Chong, ang mamamatay tao, ay palaging nagtatapos ng kanyang trabaho. Umalis siya na nag-iiwan ng maraming bangkay sa kanyang dinaraanan. Sa isang flashback, si Mayo Chong ay hindi lamang mahusay sa pagpatay, siya rin ay kilala sa kanyang ganap na kalupitan. Kung kinakailangan ng trabaho, kaya niyang sirain ng sinuman kahit ang kanyang kaibigan. Isang beses, ikinasal si Chong sa isang babae, ngunit nagsimula siyang manloko at manlinlang. Nang malaman ito ng kanyang asawa, naghanap siya ng paraan upang mapatay ang kabit ng kanyang asawa. Dahan-dahan at maingat na binasa ni Chong ang bawat detalye ng order na ito at tahimik na tinanggap ang trabaho. Bagaman ang pagpatay sa mga babae ay nag-iiwan ng hindi magandang marka sa kanyang konsensya, handa siyang gawin ito. Nangako ang babae na kung magagawa niya ito ng tahimik at mabilis, babayaran siya ng doble. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Chong na patayin na rin ang asawa ng babae. Handa pa rin siyang magbigay ng diskwento para rito, ngunit tumanggi ang babae dahil ayaw niyang maging byuda. Malakas at matamis na bumahing ang binata na tila gusto ng matulog. Ang tamis ng kanyang paghikab ay halos nagpaiyak sa akin.
Nagpasalamat ang ibang mga parokyana sa masarap na tanghalian, at siya naman ay magalang na tumugon at binati sila ng swerte. Napakaraming iba't ibang putahe ang nasa mesa, na naglabas ng napakabango at nakagugutom na aroma. Napatingin ng ating bida kung ano ang nangyayari. Lumabas na isa sa mga plato ng siomai ang muntik ng mahulog, ngunit mabilis na naayos ng itim na lalaki at ng binata ang sitwasyon. Mabilis nilang sinalo ang plato, at ang mga siomai ay tuluyang napunta sa bibig ng binata. Nagalit ng bahagya ang lola sa ating bida dahil ilang beses na niyang ipinagbabawal ang ganitong gawain, ang ubusin ang pagkain ng mga parokyana. Humingi ng paumanhin ang binata, sinasabing tinutulungan lang niya si Yuran na ubusin ang tirang pagkain. Ngunit dahil dito, wala nang makakain ng mga baboy sa kamalig. Makalipas ang ilang segundo, lumabas ang isang babae mula sa kusina at tinanong ang kanyang ina kung saan ito pupunta. Hindi nagbigay ng detalye ang ina at sinabing makikipagkita lamang siya sa lungsod, at maaaring doon siya magpalipas ng gabi. Tinukso ng bagong kasal ang lola, ngunit nagtalo sila dahil tinawag na naman siyang lola. Nang makaalis na ang babae, tiningnan ni Yuran ang ating bida nang may bahagyang inis. Sinabi niya kay Trian na ilang beses na niya itong pinaalalahanan na ipaalam kung gusto niyang kumain at huwag nang umubos ng pagkain ng mga parokyana. Kung ginawa niya yon, hindi siya mapapag-alitan ng kanyang lola. Sa wakas, napagpasyahan ng dalaga na lutuin ang binata ng mga matatabang bibe. Tinawag niya ito sa kusina, at labis na natuwa ang binata. Subalit bigla siyang na-distract ng dalawang kalapati na lumilipad sa itaas nila. Mga kalapati ito na nagdadala ng mga takeout order para sa kainan. Binasa ng dalaga ang order at napagtanto niyang kailangang ipagpaliban ang nilutong pato para kay Kang Rayong. Pagkatapos, bumalik siya sa dining area upang simulan ang bagong order. Paglipas ng ilang oras, mula sa maaraw na araw, naging mainit at kaaya-aya ang gabi. Maraming tao ang naglalakad sa mga kalye ng lungsod. Ang ating bida ay nagdala ng order mula sa kanilang kainan. Lahat ng order ay naihatid na sa mga customer, at nakuha na rin niya ang bayad. Ngunit mayroon pa siyang 2 basket ng sobrang pagkain. Tinitigan ng binata ang mga siomai sa basket, na mukhang napakasarap at tila tinatawag siya. Pagkatapos ng ilang segundo, mabilis siyang tumakbo sa isang sulok upang hindi siya makita ng lola. Maya-maya pa, tuluyan na siyang nawala sa pagitan ng mga gusali. Pagkaraan ng ilang minuto, sumilip ang ating bida mula sa likod ng isang gusali upang makita kung ano ang nangyayari sa kalye. Dumaan ang ilang oras, at ang gabi ay tuluyan ng dumilim. Sa tabi ng tubig, may isang maganda at mariinggol na bahay na may mahabang tulay na papunta rito. Sa mansyon, sa oras na yun, pinupuri ng isang lalaki ang isang magandang babae. Napakaganda niya, tila isang obra maestra. Inamin ng lalaki na ang 6 na araw na hindi nila pagkikita ay parang 6 na taon para sa kanya. Tila mahal na mahal niya ang dalaga. Punong-puno ng sinseridad at katapatan ang kanyang mga salita habang hinawakan niya ang kamay ng babae upang patunayan ang kanyang nararamdaman. Buong buhay niyang isinuko ang kanyang sarili sa kanyang asawa at sa pamilya nito. Ngunit nang makilala niya ang dalagang ito, nagbago ang kanyang buhay at nagkaroon ng bagong kulay. Mahal na mahal niya ang dalaga, desperado at masidhi, kaya handa siyang tumakas kasama ito sa malayong lugar at maging tapat na aso niya habang buhay. Ngunit kung hindi siya kumilos, hindi pumayag ang babae at nakiusap na manatili silang magkaibigan. Napag-alaman na ang lalaking dapat sana ay tapusin ang buhay ng babae ay matagal nang nagmamasid sa kanila. Ang salarin ay sobrang naiinis sa mga matamis na salita tungkol sa pag-ibig at mga ganitong bagay. Hindi na niya kayang makinig pa at talagang gusto niyang patayin ang lalaki, ngunit hindi niya magawa dahil trabaho ito. Kaya't tahimik na lamang niyang pinanood ang kanilang interaksyon, na tila talagang magkasundo sila. Samantala, ang magnanakaw ay nag-iisip kung paano niya papatayin ang inosenteng babae. Ayaw niyang gumamit ng chain para sa ganitong kadaliang gawain, kaya't nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang mga karayom. Mabilis niyang inilabas ang mga ito at itinapon sa kanan ng babae, ngunit may isang kamay na sumalo sa mga ito bago pa man tumama sa babae. Nagulat ang magnanakaw nang makita na ang kamay na sumalo sa mga karayom ay kayang galing ng ating bida. Agad na kinuha ng binata ang mga karayom at tinitigan ito ng galit. Alam niya na hindi pangkaraniwang tao ang kalaban, isang bayaran na mamamatay tao na puno ng pagnanasa ng dugo. Sumunod, lumapit ang binata sa babae at binati siya ng magiliw. Pagkatapos nito, tumakas ang magnanakaw. Tumayo ito mula sa mesa at naghanda na sa laban.
Tila magsisimula na ang bakbakan. Napagtanto ng kalaban na hindi sapat ang ordinaryong karayom, kaya't nagdesisyon siyang gamitin na ang chain. Nanlumo siya sa nangyaring aksyon ng binata. Hindi niya naramdaman ang presensya ng batang ito, kahit pa siya ay malapit na. Tahimik na binigyan ng babala ni Kang Rong ang babae na ang lalaking ito ay magtangkang patayin siya at tinanong kung kailangan niyang protektahan siya. Ngunit mukhang galit na galit ang babae at ipinag-utos na umalis na ang binata. Dahil sa galit na reaksyon ng babae, nagpasya na ang binata na umuwi, ngunit tila huli na dahil nagsimula ng umatake ang kalaban. Ang mga killer chain ay dire-diretso patungo sa binata na nakatalikod sa mga ito. Ngunit nagawang tanggaping ipagtanggol ng bida ang ataking ito nang hindi pa lumilingon. Talaga namang kapana-panabik, nagawa niya ito gamit ang isang paa lamang. Dahil dito, agad na nakuha ang pansin ng mga bisita sa paligid at nagsimula silang magtinginan ng may takot. Agad nilang napansin na magkakaroon ng laban. Samantala, ang kalaban ay nabigla at hindi makapaniwala na ang batang ito ay kayang depensahan ang isa sa pinakamalakas niyang atake. Naisip niya kung paano nagawa ng batang lalaki na ito na kontrahin ang isang atake na may malalim na lakas. Nakita ng binata na nagdesisyon ng babae at ang kanyang asawa na lisanin ng lugar dahil sa panganib na naramdaman. Nararamdaman ng matanda ang matinding pagnanasa ng kamatayan mula sa babae. Tila galit na galit siya dahil inistorbo ng lalaki ang kanilang date. Ngunit hindi tumigil ang kalaban at nagpatuloy sa pag-atake gamit ang chain. Ang chain ay mabilis na lumapit sa kalaban na para bang isang mabagsik na ulupong. Ngunit tila hindi ito nakakatakot sa ating bida dahil nanatili siya sa kanyang pwesto at hinintay na magkalapit pa ang chain. Nang halos matamaan na siya, mabilis niyang hinawakan ang dulo ng chain gamit ang isang kamay at pagkatapos, hinayla niya ito palapit sa kanya ng may malaking lakas. Hinayla ng matanda ang chain ng napakalakas na hindi na nakayanan ng kalaban na manatili sa kanyang pwesto at tuluyan siyang nahulog patungo sa kanya. Malinaw na nagulat ang kontrabida sa nangyaring ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na nangyari ito. Ang batang lalaki ay galit na galit sa salarin at tinitigan siya ng may malasakit na mata. Galit siya dahil dahil sa kanya, malapit na siyang mawala ng buhay. Pagkatapos sabihin ito, binigyan niya ng malakas na palo sa ulo ang kalaban. Ang palo ng bata ay sobrang lakas na agad itong napatalon sa sahig na may malakas na tunog. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, ang buong sahig sa silid ay bumagsak at nag-crack. Lahat ng ito ay dulot ng malupit na palo mula sa ating bida. Naramdaman ni Kung Rayong na parang sobra na ang nagawa niyang pinsala at nahihiya siya sa nangyari. Tila sobra na nga siya sa lakas ng palo kaya't pagkatapos ng ilang segundo, ang buong gusali ay nagsimulang mag-crack at nagkaroon ng mga bitak sa mga pader nito. Pagkalipas ng ilang sandali, bumagsak ng buo ang gusali at ang mga piraso nito ay nahulog sa tubig. Walang nakakaintindi kung ano ang nangyari, ngunit mabuti na lamang at lahat ay nakaligtas. Narito na ang barko upang magsagawa ng pagliligtas ng mga tao. Ang isang hagdang-hagdang bakal ay ibinaba mula sa barko upang akyatin ng mga taong nasa tubig pa. Nang makasakay na sila sa barko, nagsimula silang umubo at alisin ang tubig na pumasok sa kanilang mga baga. Samantala, hindi makilala ng lalaki ang kanyang minamahal at tinanong siya kung maaari na siyang umuwi. Mabilis na tinakpan ng babae ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, ayaw niyang makita siya ng iba. Napag-alaman na siya pala ang lola na may-ari ng kanilang tavern. No-wash out na ang kanyang make-up at galit na galit siya sa kanyang empleyado dahil paulit-ulit siyang inutusan nitong magkunwaring hindi nila siya kilala, ngunit hindi siya nakinig. Sa kabila ng nangyari, ang kanyang lihim ay nadiskubre. Nais lang niyang ipagdasal na sana mahalin siya ng kanyang asawa at magkasama silang mamuhay ng masaya. Tila ang lalaki ay labis na nalungkot sa balitang ito, na parang ang buong buhay niya ay nasayang. Samantala, nagmungkahi ang ating hero sa babae na huwag ipaalam kay Yuran ang nangyari, ngunit sobrang galit ng babae at tumanggi siya. Dahil dito, nag-alok ang lalaki ng isang boteng masarap na herbal tincture kapalit ng katahimikan ng babae, at sumang-ayon nito. Ang mga elite sorceresses ay isang lihim na grupo ng mga trap masters. Hindi inaasahan, isang inosenteng daga ang nahulog sa isa sa kanilang mga bitag. Ang daga ay gusto lang kumain ng butil, at kaagad pagkatapos nun, maraming tao ang tumakbo patungo sa malaking butas na natakpan. Nahulog ang daga at malamang na namatay dahil sa taas ng pagkahulog. Ang bitag na ito ay ginawa ni Hayek Ran at binati siya ng mga babae dahil hindi man lang naramdaman ng daga ang bitag.
Samantala, malapit sa lugar na ito, mayroon pang isa pang bitag na mas simple. Nang ang daga ay pumasok sa ilalim ng bowl kung saan nakalagay ang pagkain, mabilis itong nahulog at hindi nakatakas. Napansin ng batang babae na mas madali palang mahuli ang daga gamit ang isang simpleng galaw. Pagkatapos nito, tahimik na tiningnan ng lahat ng mga babae si Hukan, na nagbigay ng pakiramdam na hindi na kailangang gawin pa ito. Mabilis na iniutos ng babae na atali ang brat at pagbabayaran nito, kaya't ipaparanas niya ang gutom. Dumating si Enwei Dong at nagsabi na nais niyang protektahan ang kanyang Golden Dragon Guild. Ngunit, dahil sa kanyang pagkatalo, lahat ng huling patak ng dugo ay nauubos na sa kanila. Pati na ang mga profesional na trappers na kanilang kinuha ay hindi nila kayang hawakan. Dahil dito, nagdesisyon silang lumapit sa kanila. Sabi nila, wala raw dapat katakutin dahil kahit hindi nila ito kayanin, kaya nilang ipaliwanag ang hindi pagkatalo.